Magandang gabi po. Kamusta naman po mga member ko ng Pet Malong Malupit? Magandang gabi naman sa inyo lahat. Sana okay po kayo sa maghapong pong ito. Sana bantayan po tayo sa 24 oras po nating gising. Sana po walang sakit kayo pong mararamdaman po ngayon. Basta masabi ko mga pagsubok po sa buhay, kasama na po natin yan sa buhay yung pagsubok po na yan. So, sana po yung iba sa atin, kayanin po nila yung pagsubok po na dumarating po sa kanila. So, kamusta po lahat? Kamusta po Nay Nelia, Nay Oking, Nay Lorna, Nay Orcahada, Leoncia, Nay Teresita de la Cruz, Nay Leoncia Orcahada. Kamusta po kayo po dyan? PM nyo lang po ko. Puntahan nyo na po sa bahay. Kung may problema po, puntahan nyo po sa bahay. Para malaman ko din po kung ano pa naging sakit po ng inyo pong ako. Alam niyo naman, pwede ko na kayong puntahan sa bahay. Kayo pa ba, Nanay Leoncia? So, ayan po. Ano pong balita sa inyo dyan? Pagod po ba kayo maghapon? Yung iba, karamihan po sa atin, mga nag-negosyo po. So, hirap po no, magkagigising, pagtingnan hanggang hapon, minsan naabot sila ng gabi. Minsan nakakaano yung buhay, pati sa palengke, di po ba? Nakikita yung mga tao doon, mga negosyante. Alas 3 pa lang po ng madaling araw, nandiyan na po. Mag-o-open na sila ng paninda nila. Dati po kami, meron pa yung tindahan sa bahay namin. Sa Pamplona po kami nakatira. So, yung po tindahan po namin, kompleto po. Meron po kami po mga nagbebenta po kami ng mga baboy, lahat po. May mga grocery din po kami. So, yan po yung kabuhayan po namin dati. May mga cycle po kami. May jeep. Pero, ang mami ko po, gigising po ng alas 3 ng madaling araw. Naghahanda na po yan para pumunta po sa palengke. Gagawin ko naman po, pipilitin kong gumising talaga ng alas 4 o kaya 4:30. Kahit sabihin niyo pong may katulong po kami dyan sa bahay, gigising po ako para tumulong po sa pagbubukas po ng tindahan. Kasi ayaw ko pong mahirapan po yung mamit nanay ko po na nag-open po ng tindahan. Tapos, ang gawain ko po, magbukas po, magtimpla ka agad po ng mga Milo po nila. Kasi gusto ko po, ako po mismo po naghahanda po ng agahan po nila. So sabay-sabay po kami kumakain. Kasi ang swerte ko po sa akin nanay at mami. Kasi talagang minumulat po nila ako anong kalagaan po ng pamilya. So masaya po. Masaya yung maturuan ka kahit nawala po sila po dito. Talagang inano ko na mabuo pa rin po ang pamilya po namin. At maaari alagaan yung mga anak talaga po. Kaya po simula po nung baby pa lang po ang aking mga anak hanggang sa ngayon po ay kasama ko na po. Kasi iba tayong mga nanay, mas kahit sabihin niyo po kasi karamihan di po ba nahihirapan pagsama-sama, pero sa akin mas pabor ako ng sama-sama. So may dumating na blessing, magpasalamat pa rin po tayo kay Jesus kung tayo po ay binigyan po ng pagsubok. Mag-pray lang po kayo na malagpasan niyo po lahat po yan. So masaya po talaga po yung ganun na nalalagpasan natin mga pagsubok na binigay po ng ating mahal na Nazareno po ba ni Jesus. So magandang gabi po sis. Ano ba yun? Sino ba yung kagabi? Sis Jessa Bardoquillo, magandang gabi. Kahapon kasi po, late ko na po nakita po yung comment po ninyo. Sorry naman sis ko, miss ka na po namin. So, ayan, kamukha ni sis Jessa, nasa ibang bansa siya. Maraming mga anak po ang nasa ibang bansa. Kaya swerte po ang mga anak po, mga nanay na nasa ibang bansa po yung kanilang mga anak. Kaya sakripisyo po ginagawa ng mga anak sa ibang bansa. Talagang gusto po nila na maiba yung buhay po nila.
Kaya sila nandiyan, nagtitiis na kahit mag-isa po sa ibang bansa. Kaya tayong mga nanay po dyan na may anak sa ibang bansa, maging mabait po kayo po sa kanila. Hindi kamot na sa ibang bansa, puro tayo hingi ng pera. Isipin pa rin po natin or kamustahin po natin sila. Huwag kaagad na, anak, kailan ka magpapadala ng GCash? Anak, may pera pa ba? Ganon. Dapat pag kayo po ay kinokontak nyo inyong mga anak, kamustahin nyo po muna sila. Na anak, kamusta ka ba sa maghapon? Anak, hindi ba mahirap dyan? Kasi iba pa rin po yung nanay mismo ang nagtatanong sa anak kung okay ba siya doon. Kasi kamukha po nung isang kaibigan ko na matindi na po yung sakit po niya po sa ibang bansa. Pagkausap po niya po yung nanay po niya, lagi po nakahingi ng GCash. Pag yung nag-PM, anak, anak, may GCash ka ba dyan? Kailan ka magpapadala? Kailan ka magpapadala ng bagahe? Mga tipong ganon. So, masakit po para sa anak po yung ganon. Na kaya lang po naalala po kapag monthly na kailangan magpapadala po ng pera. So, paalala lang po sa mga nanay na ibahin po natin. Kung kayo po ay naging ganon sa mga anak po ninyo, baguhin niyo po. Kasi napakahirap po. Ang anak po ay nasa ibang bansa na mag-isa lang po siya doon. Walang nag-aalaga kapag merong may sakit. Tapos, kung marami po kayo pong anak, kailangan, ano lang po gitna po kayo po. Wala po kayo pong favoritism. Kasi, yung anak po ninyo na nasa ibang bansa, pag nagkakasakit, mag-isa lang. Pag mga anak po ninyo nagkakasakit dito sa Pilipinas, ng Pilipinas, ang nangyayari po, di po ba, nandiyan lagi ang nanay. Laging inaalagaan, laging minsan, pag kulang sa pera, may message yung anak ninyo sa ibang bansa para, nak, meron ka bang pera dyan? May sakit ang pamangkin mo, may sakit ang kapatid mo, kumusta naman yung mga ibang kapatid? Hindi ko po sa niya lahat may mga kapatid po na kamot na sa ibang bansa po yung kapatid nila, tinatamad na pong magtrabaho. Umaasa po sila po lahat sa padala po ng kanilang kapatid o yung mga nanay na anak nila na doon, inaasahan na lang po. Huwag po natin asahan po ang mga pera po sa ibang bansa. Magpasalamat po tayo kapag nagpadala po ang inyong mga anak ng pera, di po ba? Nagkukusa po sila, pero mas matutuwa po sila kung mga anak po sa ibang bansa ay lagi niyo pang kinakamusta. Kasi napakahirap talaga nasa ibang bansa po na mag-isa lang po. Kaya yun po ay isang paalala lang po sa mga nanay na hindi po lagi kayong nakahingi po. Matuto po tayong kamustahin muna po sila. Kung okay po ba yung maghapon po niya o magdamag po niya, hindi po ba sila nagkakasakit, di po ba? Kaya kasi po napakaswerte na po kapag po sa ibang bansa. Kaya mahalin po ninyo po sila. So, tungkol naman po dito sa mga anak po natin, na mga bata o dapat ang mga nanay po ay nakatingin palagi sa inyong mga anak. May mga ibang nanay po kasi, once na papasok ang mga anak, hindi ko po niya lahat papasok ang mga anak, gigisingin. Pero yung mga anak na po nagkukusang, papagalitan nila, kailangan gumising na, maligo na, pero walang pagkain po na nakahanda. Dapat bilang nanay, paghandaan po natin ang inyong mga anak. Maghanda po kayo, kahit sabihin nyo kakarampot lang, makapagkape man lang po, para yung mga anak po ninyo hindi po mapasok po na masakit ang tiyan. Kasi minsan, pag naliligo po, walang mainit na tubig, ang ginagawa po ninyo, syempre, tutulog kayo, antok na antok. Tapos, makainom ng walang iniinom na kape, tapos biglang ligo, malamig pa po, di po ba? Kaya minsan nalalamigan po dyan ng inyong mga anak. Kaya minsan uuwi, masakit ang tiyan, nagsusuka. Tapos ang gagawin po ninyo, dadalhin nyo kagad sa doktor kahit wala kayong pera, di po ba? So, yun po yung inaanahan po natin. Kailangan tayong mga magulang ang mag-aano sa ating mga anak na ipaghanda po natin kahit papaano ay may mainit pong mainom. Mainit na gatas, ganun po, di po ba? Mapakain nyo.
may tinapay man po dyan. Yun po ay paalala lang po sa mga ibang nanay kasi yun nga pong iba nagpapilter ka po sa akin eh. Ganun po ang nangyayari. So, musta na po sis Mara Paloma. Mag-ingat po kayo po lagi po dyan sa sa ibang bansa, sa bigang ibang bansa, no? So, mag-ingat po kayo lagi. Alam niyo naman, love kayo ni admin. So, kamusta po ang aking mga kaibigan? Halos lahat po pet mag-group, mga kaibigan ko pa talaga sila. So, halos isa pamilya na po talaga kami. So, wait lang po kayo, tayo po aalis ulit. Punta tayo ng basta may papuntahan po tayo. Alam niyo naman, puro simbahan ang pinupuntahan po natin. Masaya na po yung nagkakasama-sama po tayo po palagi. So, ayan po. Naisip ko nga po na meron nga pala nagtatanong po sa akin kung bakit kailangan kalahati lang po ang kinukuha ko sa sahod po ng asawa ko. Ito po yung paliwanag ko po dyan. Bilang asawa, huwag po natin kuhanin po ang buong sahod po ng inyong asawa. Matutut po tayo magtira po sa kanya. Kasi mamaya, di natin masabi, madisgrasya, wala silang bit-bit na pera. May nangyari pong ganyan eh, na nadisgrasya, walang dadalang pera yung tao. Ano po nangyari? Hindi po ba? Kailangan pang tumawag muna sa asawa, hihintayin pang pumunta muna doon sa place ko saan nadisgrasya, at saka lang po mapupunta sa hospital. Alam niyo naman po, yung mga ibang hospital po ngayon, hindi kagad-agad po kayo mapapasok kapag wala po kayo pong, yun po ang banggit sa akin eh. Kailangan may mga bibigay mo na kayo naman libre yata o 10,000, hindi ko po matandaan. Na ano lang po ko, paano kung walang pera, di po ba ang hirap po nun. So, kamusta naman sis Hanilyn? Anong balita sa yon? Nakauwi ka na po ba o mamaya pang alas 10? Wala akong magawa, kaya ako ay nandito. live din pag may time. Anong balita dyan? Sino sumundo sa mahal mong anak? Kay Mikay na maganda. So, ayan po. So, yun po, yung kamukha niya, sinasabi niya kung bakit kalahati lang kinukuha. Yun po yung paliwanag ko. Hindi po lahat, kasi bakit kalahati lang? Yung kalahating matitira sa asawa niyo, sila magbabayad ng kuryente at tubig. Tapos, yun nga, lagi silang merong baon na pera. Na ano ang mangyari, gutumin po ay meron silang madudukot. May mangyaring madisgrasya, may madudukot pa rin po. So, huwag kayong mag-isip ng mga negative. Kasi mga misis, mga advance po tayo mag-isip. Kapag may sumusobrang pera, iniisip ng babae. Di po ba? Mababae yan. Panggaso sa babae na yan. Di po ba? So, tanggalin po natin yan. Basta ipag-pray nyo lang po na baguhin po sila ng mahal na sareno yung mga ugali po ng mga asawa po natin kung sila po ay may ugali. So, yun po sa mga asawa nga pala, dagdag lang po ito kahapon kasi hindi ko po nakumpleto yung mga sinabi ko po, yung mga kwento ko po kahapon. Yung po mga asawa po, laging galit po yung mga mister. Huwag po kayo po palaging galit. O si misis, laging galit pag uuwi. Kailangan po, lagi kayong naka-smile. Kasi alam niyo po ba, pag palagi kayong galit, na ano yung bahay po ninyo, hindi maganda po, hindi kayo papasukin ng grasya. Kapag lagi kayong galit, lagi kayong nagsisigawan, yung nagmumurahan, huwag mong ganun. Kasi sa ito po sa inyo, lalayo po sa inyo yung grasya. Kaya, iwasan po ninyong mag-away sa loob ng bahay. Ang lagi niyo pong gagawin, magmahalan po kayo pong lahat. Magmahalan po at sure po, papasok po yung sangkatutak na blessing po sa inyo. So, kamukha po pa na ito. Ayan pala kung sinulat. Ayan. Yung pong mga kaibigan ko po na may mga iba-iba pong kwento ng buhay. Marami kasi pong kwento ng buhay, syempre. Siguro po one time malalaman nyo po, pero hindi ko palagay ng pangalan.
Kasi nangyayari po talaga po yun. Kasi minsan sobrang stress ng mga nanay, ano po ginagawa nila? Nag, nagpapa, ano nyo po, nagpapaganyan, di po ba? So, mga nanay, kahit ano pong bigat ng problema po ninyo sa buhay, wag na wag po kayo pong gagawa ng, di po ba? Kasi uulit-ulitin ko po sa inyo, hindi kamot nagpaganyan kayo, ganyan, nagpaganyan kayo, kasi bawal pa kasi. Pag nagpaganyan po kayo, hindi yung nakaligtas na po kayo, na free na kayo, na wala na kayong iisipin dahil kasalanan po yun kay Jesus, yung gagawin po ninyo. Kung ano man po naging problema po ninyo sa buhay, kasi po, meron po akong kaibigan na nakausap ko po, hindi lang po isa, tatlo po sila. So, ayaw na po nila pong mabuhay, mas gusto po nilang mawala na po sa mundo. So, sa akin po, talagang nag-a-advise po ako sa kanila na wag po nila pong gagawin po yun kasi nga po, kasalanan po kay Jesus po yung gagawin po nila. Ngayon, ang problema po, sobrang bigat po ng kanyang problema. Ang unang-una po, wala pong kaperahan. So, sana po ang mga mister po, kapag problemado na yung inyong mga asawa, huwag niyong pagdamutan. Bigyan niyo po sila ng pera. Kasi po ang nangyayari po kasi, pag pinagdadamutan niyo po, ba't niyo po pagdadamutan? Yan po ay asawa po ninyo na dapat mahalin niyo po. Alam niyo po ba, kapag ang asawa po ninyo, binigyan niyo ng pera, yung wala na kayo maraming pag-uusapan basta ibigay niyo yung mga dapat niyang mga kailangan niya sa bahay, may pera siyang sarili, di po ba? Sure po ang buong bahay po ninyo po ay magiging masaya. So sana po ganun po ang gawin po ninyo kasi mahirap po, minsan tahimik yung mga asawa ninyo. Yung iba nananakit po talaga nananakit yung mga ibang mister. Huwag niyo pong saktan yung inyong mga asawa. Mas maganda, di po ba, huwag niyong saktan. Kung ibalik niyo lang po sa nanay po nila. Kasi kawawa po, di po ba? May nakita po akong post po na binubugbog talaga yung asawa nila sa harapan ng biyenan, sa harapan ng mga anak. Siyempre, nung binubugbog na siya, tuwa pa yung biyenan. So, wag po dapat po ganun, ha? Yung po mga mister, hindi ko pa niya lahat, iwasan nyo pong saktan ang inyong mga asawa. Lalo na po sa harapan po ng inyong mga anak na minor de edad. Huwag nyo po sila pong saktan. Hanggat maaari, pag-usapan po ninyo, palawakin nyo po yung inyong pang-unawa. Dapat kayong mister ang uunawa, ano ba naging problema, hindi yung magagalit-galitan kayo para hindi na humingi ng pera sa inyo yung mga asawa po ninyo. So, sana naman po, hanggat maaari, maging tayo na huwag mag-away ang mag-asawa. Huwag niyong awayin ang asawa po ninyo dahil yan pa rin po ang mag-aalaga po sa inyo pagdating po ng panahon. So, magandang gabi po. Sis Marilu Tumula. Kahit bali-baliktad, binasa po. Magandang gabi po, sis ko. So, ayun po, mga asawa, hanggat maaari, huwag mabigat ang inyong kamay sa inyong mga asawa. Minsan, ang mga asawa, nananakit na, kahit may kasalanan, may ginagawang kasalanan, may mga ginagawa sila sa kanilang asawa na hindi maganda, di po ba? Minsan, maglilihim siya sa kanilang mga asawa, pero kung nagalambing yung asawa ninyong babae, anong ginagawa ninyo? Inaangasan nyo, para bang hanggat maaari, wag nang didikit yung asawa ninyo. Wag pong ganun, ha? Kasi kawawa talaga yung mga asawa pa ninyo. Di po ba po pwede yung kapag may ginagawa kayong kasalanan, maging mabait din kayo sa inyong mga asawa. Maging mabait kayo. Pero, masasabi ko lang po hanggat maaari, iwasan nyo po ang magkasala po sa inyong mga asawa, gumawa ng kasalanan, iwasan nyo na po kasi may balik po talaga po yan, may balik po. Kaya po, matuto po tayo pong matakot kay Jesus kasi hindi kamot si Jesus ay sabi nga niya si Jesus ay marunong magpatawad. Kung ganun, manakit kayo ng asawa,
ibalik niyo po sa kanilang mga magulang. Ang masakit lang po doon kasi ang pinakamasakit yung yung naging asawa ninyo, minahal nyo, tapos sa sobrang katagalan tinabangan na kayo sa kanya, parang wala nang happy, parang di na kayo happy, ganon. Wag po ganon, ha. Masaya pa rin po yung sariling pamilya ninyo ang nagmamahalan, mamahalin ninyo, kasi iba pa rin ang pamilya. Yung pong mga biyena ng kontrabida sa buhay ng mga manugang, iwasan nyo na po. Matuto po kayo pong mag-sorry sa mahal na sarili. Wag na ho kayong gumawa ng mahalin nyo ang inyong mga magulang. Alam niyo ba, maraming mga hindi po sa niya lahat, maraming biyena na mga mababait. Meron po kaming mga kasamahan na ang biyena nila mababait, hanggang kahit ilang taon sila magsama, maunawain ang kanilang mga biyenan. Kaya mga swerte po kayo po. Swerte po kayo pag ganun po ang inyong mga biyenan. Matutuwa sa kanila si Jesus kapag ang biyenan ay marunong makisama sa mga manugang. Yung manugang ay ginagawa nilang anak. Kasi dapat ganun naman po talaga eh. Ang mga biyenan, gawin nating pamilya yung gawin ninyong anak ang inyong mga manugang. Kasi iba pa rin yung wala kayong stress. Parang pamilya talaga sa kayo. Pamilya na, anak nyo na siya. Di na kayo iwanan na inyong mga magulang, mamahalin kayo. Kaya yun po yung nasabi ko. Tapos ano pa po ba yung sasabihin ko? Yung pong kwento ng buhay. Minsan ang mga asawa may mga sakit na yan. So kung ang mga asawa po ninyo, kasi ano po yon? Buti lang hindi dito. Excited. Ano po yan? Yung pong mga manugang. Yung mga asawa po kasi minsan takot na po sa kanilang mga mister. Hindi nila masabi. Sobrang, syempre, binubugbog. Hindi na masabi na sila may sakit. Kinikim-kim. Ang hirap kayo sa mga asawa na may sakit ka na, hindi mo masabi, hindi ka makahinga ng pera dahil natatakot ka, mabubugbog ka naman. Paano yun? Ang hirap ng mga galawang ganun. Pero ang masasabi ko lang sa inyo, maging fighter kayo. Wag kayong umasa pa rin sa pera ng mga asawa po ninyo. Kasi sabi nga ng iba, walang forever. Pero may forever kung talagang mamahalin nyo ang inyong pamilya. Yung po yun. So ngayon, kasi ang hirap gumalaw kapag yung may takot ka sa asawa mo. Kawawa eh. Kasi minsan may mga kaibigan din ako, nabubugbog sila ng mga asawa nila. Parang antindi ang tanong ko na bakit kailangan bugbugin pa. Gusto nilang layasan ng asawa nila, hindi nila magawa dahil na may anak. Ano ba dapat nilang gawin? Lahat naman daw ginagawa nila sa bahay. Halos, sabi nga nila, ang asawa namin nagkatrabaho, pag umuwi, cellphone na kaagad. Diba? So ngayon sila, hanggang gabi, nag-iisip pa rin kung anong gagawin kinabukasan. Minsan hanggang gabi, nagkatrabaho sila, naglalabas sila. So, maawa din po kayo mga mister. Kawawa. Naawa ko sa aking mga kaibigan na saktan. Hi po, Mama Mia. Punta lang muna ako diyan sa gate. Okay. Hindi ko agad si Ayon kasi uulan. Busy talaga. Mag-ingat po kayong mabuti. Ako'y nagla-live. Oo, nag-live ako kanina. Chat ko kayo mamaya, Mama Mia. Ingat po kayo palagi. Love ko kayo. Okay po, si Mama Mia, Florida, Cavite. Magandang gabi po, Mama Mia. So, ang aking Mamshi, Maribel Albao, si Ateng, kamusta na kayo dyan? Lahat po ng Technology Group members, magandang gabi po sa inyo. So, kung may mga kinakwento po ko tungkol sa mga nasaktan po ng mga asawa po nila, pangkalahatan po yan ha. Ang gusto ko lang po na marinig din po na ibang mga mister na yung mga kinakwento ko po dito, para hindi na nila gawin sa kanilang asawa. Basta naaawa po ako pag may ganun pong pangyayari na sinasaktan po nila ako ng mga asawa. So, sana po baguhin nyo na po yung trato nyo po sa mga asawa po, sa mga asawa po ninyo.
Kat maaari, mahalin niyo po sila. Ibalik niyo yung dati. Ibalik niyo yung dating pagmamahal niyo sa kanila. So, ayan po. Tsura ko po, no? Itong damit ko po na to, bigay po ng aking nanay, na wala na po ngayon. Ewan ko po ba, nakita ko po ngayon. Na-miss ko kasi po ang aking nanay. Ang hirap nang mawalan ka ng nanay. Kasi yung nanay mo, nakasama mo, pag may problema ka, isang sabi mo sa mama mo, sa mami mo, gagawin ka agad nila, sila nagagawa ng dapat na action, di po ba? Sila nagbibigay kung ano yung mga hiling mo, kung anong gusto mo, bilihin mo lang. Parang sobrang namimiss ko kasi po sobrang mahal ko po yung nanay ko talaga. Talagang yung pagmamahal po ng isang ina, hindi nyo mahanap sa ibang tao. Iisa lang po ang nanay na hindi kayang gawin na ibang tao walang papalit sa kanila sa lugar po natin. Kasi nanay ko hindi mapapalitan ng kahit sino. Kasi ang pagmamahal po niya talaga ang sobra. Mami at nanay ko po. Dalawa kasi po yan. Halos sila po ang kasama ko. So, ang hirap talaga. Marami ang po nagkukwento sa akin ng mga mga nanay nila nung wala na. Admin, ang hirap pag wala na yung mama ko. Sino na yung sasabihan ko? May problema ako, sarili ko na lang yung problema ko. Ngayon, dumating ka admin, sa'yo ko nababanggit. Swerte lang nila sa akin, mga member ko. Kapag nagkukwento sa akin, hindi ko po kinakwento sa iba. Ganun po. Kahit mag-away tayo, never akong magkukwento tungkol sa'yo. Kaya, ganun ako magmahal ng mga member. Kaya nga lang, kung ako po nag-share dito, wala pong mga pangalan. Talagang maaari nangyayari po yan. Experience po ng mga mag-asawa, kung ano pa nangyayari sa buhay-buhay po ng mag-asawa. So, yun ang po masasabi ko hanggat maaari. Huwag po kayong mag-aaway. Alang-alang po sa mga anak po ninyo. Lagi pa po magmahalang mga pamilya. Ang mga asawa po ninyo, hanggat maaari, laban lang po. Sa lahat po ng pagsubok po na nangyayari po sa buhay po ninyo, labanan nyo po. Ang hirap po kasi po ng gano'n na ang tanging paraan na lang daw po nila ay mawala sa mundo. So, wag pong gano'n ha. Sana kung may mga nakakapanood po ng aking live, iwasan po ninyo mag-isip ng pangit na mahula sa mundo. Hindi po dapat tayo mahula sa mundo. Wag na wag pong gagawin na alam niyo na magpaganon. Hindi po yung pong sagot sa mga problema. Tinitingnan lang po ni Jesus kung kaya niyo pong lagpasan ang inyong mga pagsubok sa buhay. Kasi ako po, napakarami ko na pong pagsubok sa buhay. Halos sabay-sabay. Pero mag-isa po akong lumalabang po dyan. Kaya parang naging inspiration po ako ng mga ibang member ko po. Na kung nakakaya ni admin yung ganong katinding problema, yung pagsubok na tumama sa kanya, bakit kami? Kaya din namin. Kasi ganun po ako eh. Talagang kinakausap ko sila na malalagpasan po nila yung kanilang mga problema. So, yun po yung masasabi ko po. Tapos yung pong mga nga pala po ngayon, ibahin ko po yung pong mga sanlantera po, ulit-ulitin ko po. Huwag po kayo po basta-basta po kumuha ng sanlantera. Mas maganda makausap niyo po yung po mismo may-ari po ang mga nagsasanla. Kasi po karamihan po kasi meron po nag-i-agent. Hindi ko po niya lahat base po sa ano ko po, sinasanla yung bahay na hindi po kanila. So nangyayari pa rin po hanggang ngayon. Sana naman po ay hindi sila yung makita nyo na bawa kasanla sila. Wag po i-sure nyo po na yung pong bahay po na sinasanla ay kanila. Kasi nakakuha na po sila meron pang NHA na peke na hindi po ba gawa-gawa lang. So i-sure nyo po, magpunta kayo sa barangay. Mas maganda nga kung mapipicturean nyo yung mga nagkasanla para sure, taas dalhin nyo sa barangay
kung ito po bang tao na to wala po bang naging reklamo dito sa barangay. Kasi ang hirap pong kumuha ng mga sanlantera tapos may problema pala po. Meron din po kami nakita dati na nakita ko po sa munisipyo na sinanla yung bahay, madaming ahente. So, ang sama, yung mismong may-ari, kinukuha na yung bahay. Paano makukuha? Ang laki pala ng sinanla. Halimbawa, ang sanlala niya 100,000. Ginawa pa lang 300,000, mga ganun. So, pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi ang kawawa po dyan. Po? Opo. Pasok po kayo. Mamas ko. Wow! Kayo na magsarado ng aming pinto ang gate na pangit. Hi po! Pasok po kayo. Ay, pasok yung pensionelis po ninyo. Di pa po nakakaano. Pasok po kayo. Oh, ang ganda ni admin. Nag-live siya. Taga-live lang po ako. Nag-live siya. Hala, nagdala na naman kayo ng saging. Naiiyan na ako sa inyo. Yan yung papahabang po. Iya. Masama sa sa inyo. Ha? Masama sa likod nyo? Masakit na. Tapang hindi nga tatanggal yung ubo ko. Ah, ikaw. Dito po. Hoy! Wow, sana all. Mainit po dyan. Hala. Lang po. Ano masama sa'yo? Wala po sila mga kalapos. Tapos Wow, magaling ka na. Opo. Kaya mo na magka-tumbling. Ako gabi nakarata. Sarap. likod lang Ah, so- admin at saka 20. Huwag lang yung tiyan kasi may opera. Opera kayo. Hindi, titingnan po natin. Walang madiin. Lalapat ka lang. Ganun siya masakit. Kasi sabi nga nila, sa lahat daw ng manggagamot, manghihilot, ako yung napakagaang kamay. Tama? Opo. Sige mo yung patunayan. Hindi. Kasi kamukha Gusto ko nga dati. yung hard eh. Soft lang. Kasi ang paghihilot, hindi dapat talaga yung hard. Diba? Hard na hard. Kasi may mga ugat-ugat po dyan. Kamukha dati, yung isang kasamahan namin, na-confine siya eh. Na-confine, dito siya dumiretso. Hi po, Cisco. Alam mo na kung sino ka. Dito siya dumiretso, kahit maraming tao. Ewan ko po, napatingin ako sa kanya, may kakaiba. Ginawa ko po sa kanya, pinahiga ko siya. Nung pinahiga ko siya, pagkapa ko, may nakapapo ko. Ako, ikaw ay makakapa ka sa akin. Malaki po ba yan? Ay, joke! Meron makakapatid. Makakapa ka talaga sa akin. Kasi, Nagahit ka naman, di yung, yung nakapako po sa kanya is ganong kalaki. Sabi ko sa kanya, sis, nararamdaman mo ba to? Hulo, ano yan, admin? Iba to, kasi laki na ng fetus. Kakaiba to, kailangan magpunta ka na sa doktor, kailangan matanggal yan. Ihilutin kita pansamantala para makagalaw ka pa. Grupo natin. Opo, makakausap niyo din siya. Opo, sa tagal-tagal. Kasi, nung hinilot ko siya, nawala na yung lahat ng sakit. Nung nawala na yung sakit niya, nasabi ko mapunta ang doktor, hindi kagad siya nagpunta. Tapos, ayun na, ay lumaki. Doon lang siya na-alarma. Sabi ko nga sa kanya, sinabihan kita magano, pero bandang huli po, talagang nakatutok din po o panay dasal hanggang sa naalis na po. Lumaki po. Pero nung hinawakan ko siya ganyan, nagulat siya kasi first time niya na ano yan, admin, ang laki. Meron ako. Tapos meron din ako isang member na meron ganyan, pero sabi ko sa kanya, wala na. Kasi yung iba sa Kasi amin, yung sa akin kasi minsan pag hinawakan ko nandito siya, minsan nandito. Gumagalaw siya. mga ilang araw na po ninyong Ano naanaw na po. to? Matagal na po? Hindi tingnan din natin. Kaya sabi ko hindi ko kung ano man, hindi ko na ano kasi may edad na rin ako. Ko na kasi may opera na ako admin. Ang laki ng opera ko admin. Oh, Magkagas. ayan no. Nga ho, pero Ay, ayaw ko na. hahaba pa po ang ano ninyo. Kasi once na nakakaisip po tayo na may sakit tayo, magpapabaksak ng inyong katawan. Ay isipin nyo palagi na kayo po ay walang sakit. Kaya ngayon, hihilutin ko po kayo sa ulo hanggang likod, titingnan ko hanggang sa paa. Kasi may mga masakit sa inyo. Kayo yung tipo ng tao, binabasa ko lang po kayo ha. Kayo yung tipo ng tao na matiisin. Hanggat maaari, titiisin ko muna itong sakit ko, mauna ko lang yung pamilya ko, maasikaso ko muna. Ang kaso tayo po, ay hindi na po tayo bata, may edad na po tayo,
Mas mahirap Pero gumalaw kasi kapag gano'n. ultrasound ako, ba't hindi siya makita? Wala siyang makita? Dalawang beses na ako ultrasound. Wala siyang makita, pero may nararamdaman po ba kayo? Hindi kasi kagaya minsan nakaupo ako sa kama. Tapos nandito akong tubig. Ang narinig ko. Sabi na baka daw lamig. Lamig po yan. Oo, lamig daw. Kasi Yun ang minsan- hihilutin ko sa inyo. Hindi, ayan. Mild lang po yan. Kasi, hindi po matatanggal yan. Pangit kasi yung nakahiga kayo, may nararamdaman kayo. Kasi isa po yan sa nagpapahina sa inyo. Kaya po yung mga iba na nagpupunta ng doktor, kapag hindi na ano, dito pupunta, yun po yung hinihilig ko. Kasi minsan, suka sa nasuka, kahit nagpapa, ano sila sa doktor, wala rin po. Inom ka ng gamot, sayang. Kung Ako isuka naman mo. okay naman. Wala naman. Ang problema ko talaga ay yung tulog. Tulog nyo, nahirap kayo matulog. Simula na opera ako, hirap talaga. O mamaya, makakatulog kayo yung sobra-sobra. Ay, sana naman. Diyos ko. Yan pangarap ko talaga. Pero wag naman yung habang buhay. Huwag naman, oy! Agni naman. Magkasama pa po tayo ng matagal. Tulog talaga. Oo. Sabi ng kapatid ko noon, di pa namatay siya sa, namatay kasi siya sa COVID. Sabi ko, baba ng asawa niya sa barko sa papatusukan kita dahil ng pampatulog. Makatulog kang man lang. Pero yung tulog talaga na magising ka. mga Yun isang... sana ang pangarap ko na wala lang siya. Hindi. Pangako niya sa akin yung patulogin. Malapit na naman hospital sa kanya, babantay niya daw ako. Para Mm, lang talaga makatulog ako. tapos hindi nangyari. Hindi nangyari. Sis, paurong mo yung itim na upuan. Papaylayin natin. May titingnan lang po sa tiyan nyo. So, talaga pinagano yung senior. Ito pa. Tayo po kayo ulit. Nalapit ko po dito ha. O, higa nga po kayo. Sis, ang akin lang is maraming salamat. Anong kulay po? Yung babas, yung tabi lang, yan. Yung isa pa. Yung kulay puti. Amen. Yan. Meron naman kaayan siya. Umiikot lang po yan. Salamat po, sis ko. Eh, wala na panlaman. Ginamit ko pala yung may mga nagpagamot pala kagabi. Sorry naman. Yan. Tanggal medyas. Opo. Tanggalin niyo pa lahat para tayo. Pati panty? Huwag naman na. Baka nakaano kayo. Sabi niya kasi tanggalin lahat. Magulat ako, nagbaban na. Aray ko. Hi po. Ay. Hi Tol, Mary Jane Caniega. Magandang gabi. Ako yung maghihilot. Sa tagal ko na ngayon, ang first time ko magpahilot. First time na kayo? Yes. Alam nyo ba, ang daming mga first time na nahawakan ko yung mga katawan nila, nahihiya. Meron na rin po mga counselor. Ay, hindi. Ano pala ako, therapy ako dati ng tumboy. Grabe itong gamit Ay, niya. Diyos ko, ang sakit po nun. Pero ang sarap. O, tayo ulit po kayo. Ayan. Tapos, dito po yung, higa po kayong matindi. Siya Kailangan, ng paa. dito po ulo. Sa akin. Sino ba yung hinilot ko? Sabi ko, dapa, Siya. tihaya ng tihaya. Hindi ako yun. Ano, tihaya ba? Apo, tahaya. Ay, Ano ba, admin? Tihaya? Apo, yan. Tihaya, Apo. tihaya. Apo. Ilan taon na po kayo pong operada? 2005. Matagal-tagal na pala. Kayo may hiya, May Wait yak. lang po. Maghihilit lang po. Wait lang po. Hi, Sis Sherry. Halabar. Si Sherry. Magandang gabi po. Miss you na. Musta na anak mo? Huwag ka maiyak. Hindi po masakit maghilot. Hanapin ko lang yung Ito kasi hangin to. Kapag meron kayo nararamdaman, akala nyo meron na kayong mga bilog-bilog. Yan o. Nararamdaman nyo? Ramdam nyo talaga yan. So, diba? Ayaw pa kayo, tapos ngayon masarap na. Hindi kasi Ang ganda ng tiyan. Tinalo yung tiyan ko. Tiyan ko, edad 70 sa inyo. Pwede pang rumampa. Ang puti kasi niya. Ang puti, oh. Wala siyang kagalus-galus. Oh, diba? Sinira lang ng tahiya. Ayun, tayo lang. Ayan, oh. Ito po siya. Nasa gitna yan, oh. Ang lakas. Ramdam ninyo. Ang tagal na po niyan. Ang tagal na niyan, oh. Sa akin din ito. Ramdam ko rin. Puto na po yan. Yan, ha. Naramdaman nyo, ha. Ayan, oh. Grabe sa Gusto mo? Ang lakas. Yung ganyan lang. Pwede ganyan lang. Ayan, oh. Ang grabe. hindi na nagawin masama. Hindi po, kasi Kasi hangin may yan. opera ako eh. Hindi po yun. Hindi naman bunik sa ano. 2005. Ang Hindi masama. na 2005, wala pa yan. Itong
ano na lang. Hindi naman Ito na pong lang ano pero- niya. Hi po, Cisnerao Lanova. Ang lakas ng ano nun. At kaya kayo natatakot. Nag-iisip no? Grabe. Iisip ko pa ba? Akala nyo meron na kayong malaking bukol. Pero yan po yan. Nag-upo ako na lang. Ganda ng tiyan mo, te. Ganda yung pang-rampa. Nakakaingit kayo ha. Ay, ang pangit kasi ng tiyan ko. Ay, Ako din po. edad 70. Sabi nila, maganda yung mukha, pero edad 70 yung mga tiyan. Pero dati, rumarampa kami. Babaan yung kamay niya po. Huwag yung pipigilan ha. Kasi tatanggalin natin to. Ayan ha. Kasi ito yung kamay ko. Ramdam ko. Oh, di po ba? Grabe. Grabe kayo. Hindi naman tama sa opera mo, te. Ang opera kasi dito naman. Ilang taon na po yan? Ilang buwan? Taon na rin yan, taon. Yung bilog na to, yung bilog na yan. Oo. Yung hangin. Taon na rin yan. Kasi naka-ano lang po, naka-steady siya doon. Oh. Steady nga siya. Yan. Hindi, minsan nagagalaw siya, admin, minsan nandito siya. Ang lakas ng ano niya. Tapos natulog yan siya. Ang lakas ng tunog. Oh, nakita nyo? Umalis. Umalis. Hawak-hawak ko umalis. Okay, tignan natin ha. Ang laki. Laki ng bibig. Nalagyan na po ng langis tong ano nyo ha. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po mating mo kung ano yung mga setting nyo. Yan. Ang lakas ng ano talaga. First time ko na ganitong kalakas na umalis pa. Nahabahan ko umalis eh. Ang gumagalaw siya. Umalis Sabi nila, ano daw yan, kung gumagalaw wala daw yan. Anong gamit daw yan o kaya... Tumataas oh. Kaya Kasi yun. ginutrusan niya, wala nakita eh. Tuba-tuba, ate, pang paalis din yan ng ano. Tumba-tumba. Hindi tuba-tumba. Dalawang beses ako ginutrusan, hindi niya nakita. Hangin yan. Pinayin mo ako. Inggit! Inggit ang mga Hindi, ano. maayos na naman. Ako inggit na ako sa tiyan nyo. Wala naman, ano yung tiyan ko, wala namang gas-gas, may itim lang talaga. Pero maganda rin, wala rin. Ako edad 70. Pwede pa tong ano, pwede pa tong makasampung lalaki. Oh, grabe. Sasabay. O, ilakad nyo muna po. Titingnan natin ha. Lakad nyo muna mga 3 beses. Dahan-dahan po. Huwag kayong tumatayo ng pag ganun. Tatagilid muna, tapos Ay, bababa okay, ang hindi ko paa. alam. Kasi, Baka nagsusumba. na ano po yung inyong, ano, Body heart. lakad-lakad lang po kayo. Baka kayo matapa dyan ha. Hindi naman, grabe admin. Yeah. 66 ko na naman. Wow, batang-bata Ako pa. ako ah. Oh, di ba? Maganda. Oh, mutot kayo. Okay lang po mutot. Kasi ang tagal na po eh. Huwag mong pipigilan. Mas maganda po, Kasi bibigay pa magkakapira ang kayo. doktor dyan. Magkakapira ang doktor. Diba? Maganda po ba? Gumangat siya nyo? Kulang pa po yan. Itatagilid ko pa po kayo. Hindi, tagilid. Tapos para maano natin. Gaganon lang? Yung hangin. Ginawa ko sa iyo yun. Di ba? Pero Ano, gusto ko nga guminhawa rin ko. ganyan. Hindi na kayo matatakot. Walang sana. Umutot kayo. Umutot kayo. Konti lang ang mami. Hindi, pagka hinawakan ko to, di ba, nanood ako ng TV, nakasandal ako sa kama. Pag ginaganyan ko siya, gumagalaw siya, tapos tumutunog. Huwag mo na kayo minam ng ano ha. Gumaganyan siya din. Ngayon, matagal lang mano yung nag-request ako sa doktor, acid. kasi di ba pag may bukol ka, dapat sa mga laboratory makikita yun. Wala, clear lahat eh. Nagtataka ko, nag-isip ako, ano ko siya dyan? Kasi nakakapa ko siya. Minsan nandito siya, binababa ko. Minsan Nakahawang ganyan, umalis pa siya gumano. Humilis Oo, siya eh. na- Naramdaman, di ba? nahawakan nga. Humilis siya eh. Nahawakan din. Uutot ka ng utot niya. Masaya na. Mag-ginali yan. Higa po ulit, tapos tagilid po kayo. Yan. Ang haba-haba naman ng ano mo, nagkaganyan ka pa. Yang yap. Oo. Ako nga, nang Ganyan. tinan Opo. mo, papanti lang ako. Yan. Diretso po yung paa, ha? Ako nga sa bahay, wala panty. Yan
po Diretso lang. Diretso ang paa. Habang. Mabalbong pa tong babae. Maganda to. Panlaban pala to dapat. Kaya Masakit nga, po ba? Masakit? Hindi. mahal na mahal yan eh. Ng kanyang honey sweet cake. Wow. Sana all minamahal. Sana all. Kami hindi eh. Hinahataw. Hinataw mo. Kabila po. Hindi siya masakit eh. Hindi nga. Siya'y masarap-sarap. Ako sa inyo, maano ako maghilot. Kaya nga, maraming bata gusto akong nagahilot sila. Oo nga, para nauot. Uuti. Uutot ka talaga. Walang masamang umuto. Okay. O, dapa naman kayo. Wala. Dito yung kilikili po. Para naman sa balakang nyo. Masakit ang balakang. Ganong kasakit po ang balakang nyo? 1 to 100. 100. 100. 100 Ay, agad? grabe siya. O, yan pa. Baksak lang po yung kamay. Urong pa po ng konti pataas. Okay. Ang likod po, walang masakit? Meron din. Wala na. Lahat masakit. Lahat na masakit. Ano nangyayari sa Pilipinas? Ay po. Sandali lang pa. Hilutin lang po si nanay. Sis. Wow. Kitang-kita ko buto nyo Walang payat. Kita ko kung saan ang ano. Butot lang kayo. Huwag kayong mahiya Tapos nandiyan pa yung mukha ni admin. Sanay na ako. Dami ng umutot dito. Nalalala yung mga amoy. Okay lang yan. Ang mahalaga, gumaling. Ang daming lamig. Naririnig nyo? Alam ko na kung saan nakalagay yung mga buto Kitang-kita Mas masarap talaga tayo lalo mo tayo palakasan mo yan tayo yung hard talaga na po. Sarap. Hindi na perfect. Pagbangon mo tayo wala ka ng buto. Ano na yun? Ano na kasi yung buto? Masarap pag hard talaga yung massage na ano. Sabi lang pa. Tapos dito po, sa balakang Wow, ang ganda ng balakang. Ang liit ng shape. Naalala ko yung kabataan ko. Wow, hindi yung ngayon Butos-butos yung aking ano. Tindahan nyo Sexy talaga yan siya. Wow. Ang hinamon. Sa amin, bako-bako eh. Dati ganyan shape ko. Nung hindi pa na ano. Bakit kaya nagbabago, no? Oh. Tingnan mo dyan ko, pwede natanggalan to ng ano, limpo. Laki na rin ang pusong ko Pero tayo magsusumba ko, babalik to sa dalaga. Sumba na tayo. Admin, dati mataba ako. Wow, kayo. Pero sa balakang, mabalakang din naman ako. Ako wala akong balakang diretso. Normal lang, yung malaki naman. Magkakandahirap pa ako sa pag-gym. Wala na. Gym ka pa Balakang pang kailangan mo. Hindi, may ganun talaga. Minsan yung Ay, gaman, sulit po. may, Naan ko kayo, masakit. may malaki yung dede, ano naman sa puwet. May maliit naman Ano yung kayong paa nyo Ito, ang puti naman na ito. Kuya, usog na. Usog na natin si Ate Erce. Tayo malawayan nga. Masakit ang inyo dito. Masakit? Oh, ayan po mga matas ang uric nyo. Taas talaga yung ulit ko, admin. Ayan. Sobra. Ako din, mataas yung uric ko eh. Tunog na po. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng ano tawag doon sa pinupulikat? Pulikat. Admin, Opo. madalas. Madalas? Okay. Kasi ito po. Ito. Maginawa po pag ginaganto ko. Minsan pinipigilan ko yan din. Pinupulikat at pinipigilan ko. Pag pinupulikat po kayo, agad-agad kayong tatayo. Ako hindi ako makatayo. Ilakad nyo kaagad. Kasi mas lalong sasakit. Yung ginagawa ng asawa ko, inaganyan na ito. So yan, yan mo rin yun. Pero mas maganda. Sa akin na lahat Hindi ko ko talaga. kumakayo yung pag ganyan. Kasi ang bilis niyang hindi yung magagalaw. Ganun. Sakit yung kanya. Nag-umpisa lang ito nung nagbuntis ako sa bunso ko eh. Doon ko na Pulikat mo. Minsan nakukuha din sa pagbubuntis eh. Sabi mo. Kaya ayaw ko na talaga mag-anak eh.
Pwede pa, kaya mo pa. Kaya sa kaya. Iba nga, hindi na tumitigil. Mag-anak lang mag-anak. Ayoko po. Gusto ko dalawa lang. Maginawa po. Ako. Masarap. Hanggang dalawa lang para dalaga pa na naman. Hi po. Para Sandali lang po. dalagang dalaga. Dalagang dalaga. Na hindi makabasag plato. Yan po ah. Tanggalan niya din yung aking mga libag. Wala nga pong libag. Yan. Walang libag din. Yan to po gagawin natin ha. Diretso po yan, diretso. Pag tinaas mo po, kailangan diretso din po yung pagtaas nyo ha. Okay. Sa balakang po ito eh. Diretso po. Huwag nyo po yung una. Huwag nyo Pag diretso. yan. Hanggang dito. Sunod po ah. Kailangan diretso, tigasan nyo ha. Okay, 1, 2. Kayo na ha. O, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, kabila po. Kabila. Aray. Sige po. 7 po ah. O, sige po. Tayo muna po kayo. Dito na natin. Dandahan po ah. Tagilid muna po kayo. Opo, tagilid muna po. Hirap lang. O, dandahan kayo maluto. Opo. Itong upuan Basta na to. ganyan palagi. Ang dami talaga. Dami na nakahiga dito. Opo, marami po umiga dyan. Malaking tao. Lakad nyo po. Tignan po natin kung masakit pa yung balakang nyo. Hindi na kaagadan. Kung ba naman, ang bilis naman. Hindi na po? O, diba? Pwede na po sumayaw. Kanina nga, kahapon nagsumba ako dyan, no? Diba? Pati yan. Okay na po. Okay. Doon sa talampakan naman po tayo. Higa, po lang. Upo lang po. Paabutin yung paa nyo sa akin. Dito po kayo. Yan. Ang paa po ninyo dito. Yan. Uy, wala kang electric. Bawal kasi kayo mag-electric pan. Uy, ikaw dito ka. Electric pan mo. Wala dami kong kagat ng tako. Ay, pakagat ng manok. Manok. Alam mo. Oo, naka-violet pa. Kapitana yung nail polish nyo, ha? Wag mo na kayo minom ng malamig, ha? Hindi naman ako atin nahilig sa malamig. Tama yan. Kasi umiikot yan. Guminhawat yan nyo. Kaya matatakot. Sa kalikod. Ano to? Lamig lang siya. Mm. Thank you. Pero Sure. gusto ko magpunta pa rin tayo sa Mahal na Sareno. Sa Quiapo. Mga November po yan. Magdala kayo ng picture nyo, ha? Anong date yan? Siguro mga 8. Ano yung first week? Basta first week. Ay, November. October. November. Kasi rin. Jo? Opo, Saturday po. Ano yan, Saturday. Saturday? Okay. Kundi Saturday, Sunday. Kasi gusto ko po yung picture ninyo. Anong dadaling ko picture? Tuesday yan eh, Picture- November. Ha? Tuesday? Ano ba yung tatapat ng Eh. Saturday o kaya Sunday? Sunday. Mag-16 ka na lang po. 16? Opo. O sige, mga 16 o 15. Basta Saturday kasi tayo yung Sasama lolood. Hindi kayo. Kami. Kayo, kasi kamukha ko, meron akong 5 picture na nilagay sa kamay ko. Pinagdasal ko po. Nag-okay yung mga tao. May mga ano sa loob ng tiyan. Mga buko. Pwede buong pamilya, ganyan. Pwede. Alin? Yung ida pagdala. Yung may mga sakit? Pwede. Bawat isa may picture. Ang Tunay bawat nyo isa. pangalan. Ay, Buong dala- pangalan. Lalagyan ang picture ng pangalan. Tapos birthday at Kahit maliit lang yung picture. birthday at saka edad. Kasi tuturuan ko yung humawak kung paano. Hawak lang naman po. May dasal kasi yun. Kasi minsan pag may kasama ako, gumagalaw siya. At ramdaman nilang lahat. Para maano nyo din na iba. Kasi kamukha ng mga kasamahan ko ngayon, lagi silang minibis. Nasa, ano po yan, nasa dasal. Ako panata ko talaga yung December talaga. Kasi maganda yung makapagdasal tayo. Kaya nakita nyo, pag simbahan, madami kami. Sama-sama kami dyan. Iba kasi yung nararamdaman ko nila. Ano oras kayo nakaka-uwi, admin? Minsan po, pag maaga po kami, minsan alas 3, alas 1, depende po. Tapos kumakain po kayo sa labas. Oo. Pag meron nagbigay sa amin, kasi minsan may nagbibigay po sa akin. Tapos,
lahat po kami, pinapakain ko sila. Alam niya, alam niya yan. Yung tira natin sa inasal, ginamit pa natin sa Jollibee. Kami na kahit nagsisimba lang po kayo. Hindi. Pag yung, saan ba tayo nagpunta noon? Opo, alam ko na, naalala ko na. Binigyan kami ng pera noon. Tapos, ginawa ko, kumain kami sa inasala. May sumobra. Nagulat sila. Mag-Jollibee kami. Nagulat, ba't ang Jollibee walang pera? Meron. Kain tayo. Tapos pag uwi, meron pa kaming 40 pesos pang tren. Walang natitira sa akin. Nagtitrain po kayo papunta niyo? Mas mabilis kasi. Ang tunog po lahat ha. Ako po kasi Luton lang. Loton. Kasi meron. Dito kami nasakay sa may sa may sukat. Diretso na doon. Sandali lang. LRT. LRT. Iganon niyo po. Todo po ha. Hanggang dulo. Yan. Sige Ako po. pag nag-ano lang, Bilog. Luton lang. Oo. Mabilis din naman po. Pero diretso Balik na po. yun. Tapos, Tsaka wala kaming kasama pag ang bilis ang biyahe. Sabi nga niya, okay, masaya. Masaya po. Iingay po namin. Sabi niya, okay, sama ka pag yan admin na yung Masaya. pag ganyan 16, sasama ako. Yan natin. Pero Saturday kasi hindi pwede napasok talaga. Saturday, Sunday lang na. Kasi Pwede iba sa amin piliban may yan eh. pasok kaya Sunday. Okay. Kasi pag biyernes wala pong palood. Ay, wala po. Alin Ay, ko pag na. birthdays pa na Kasi po marami pong tao kasi. kasi yan Kasi talaga may mga kasi, panata kasi sila. Kasi ang nanay ko manggagamot. Pag nung bata pa po kasama ko, lagi ko siya nakikita nakalood papunta ng altar. Nakakaya po niya Mababa din yun. Opo. Nasa pananampalataya po. Ako yun, naranasan ko yung sa walang trabaho ang asawa ko. Nag-siyam na Wednesday ako sa Baclaran. Nagkaroon ng trabaho ang asawa ko Diba? natanggap. Yung pang kagandahan doon. Tsaka binibigay niya. Kailangan talaga manalangin ka na galing talaga sa puso. Kasi tayo, minsan, dasal lang tayong dasal, wala naman sa puso. Wala na Totoo nangyari. yun. Pagkatapos. Diba? Bakit hindi natin sa puso? Para nandiyan lang palagi sa atin. Tsaka ramdam Ang ni tutunog Lord po. yan kung totoo ka sa kanya. Diba? Na, Kaya, kahit magdasal ka dyan na sabihin mo sa puso kung hindi ka rin totoo talaga. diba? Kaya nga saswerte ako dyan. Kailangan talaga yung dito talaga. Kaya sabi Diba, nila, ang bait mo, admin. admin. Ang bait mo. Ano ka Mabait ba? pa ba? Akala ko pag tulog lang po ako mabait. Ang bait Yes, si admin. Narinig ko doon. Si admin, nakakakain kami. Si admin. Ganyan, lahat nakasenyor, kahit senyor. Ang galing ni admin doon. Lahat po yan, banding. Masaya ako pagkasama ko po, lahat. Ayoko nang walang nakain. Ayoko may isa na hindi Bago kami nakain. dito umalis, may pabiskwit muna yan. Diba, bibil? Di po ba? Matunog po yung paa nyo ha, sobrang tunog. Sige po, ganun po. Ano po ha? Oo. Malaking bilog po, malaking bilog. Ano to admin? Pabalik po. Mga yurik po yan, ha? Bawal mamantika, lahat Bawal po. naman talaga sa akin. Puro di sabaw ha. Minsan di mo naman iwasan, di ka kakain ng prito. Tikim-tikim lang, huwag naman po yung Kasi natikman na po natin, kumain na tayo ng masarap dati. Ngayon po, sa edad po natin, dapat pa unti-unti lang po tayo. Hindi, kakain tayo ng mga inasal, kakain tayo Ang inasal, ang inasal May kasi iwasan ihaw ba? naman yan. sa Jollibee. Di ba? Sa Jollibee. Jollibee. Nagka-yuri kasi Wala ka kami talaga kayo. sa pangangampanya eh. Di ba? Masaya yun eh. Yung yung ikakampanya mo tapos natalo. Ganun talaga. Ano po, nag-okay po kayo? Wala na sa balakang, wala na sa paa. Wow, sumasayaw na siya. Masaya po ako, okay na kagad kayo. Kasi iba talaga hindi makatayo. Balakang ang Hindi problema. ganyan pagpunta dito, pagpunta natin dito. Sabi ko, ano kayo, mawa kami, ano kayo sasabihin natin. Natatakot ako. Ito Kaya kasi matapos. lagi kasi napapangunahan ng niya eh. Wag. Kaya, kaya nangyayari. Kaya ayaw ko magpahilot sa kanya, ayaw ko ipagalaw. Mamaya, ano man sa admin, hala, may sakit, sige. Si admin, ganito, Mas ganyan. maganda kasi yung nalalaman tsaka hindi. Nakagawa. Pero ang ano ko kasi nakailang ultrasound hindi nakikita. Kasi nga, siya, lamig siya na nag-ikot-ikot. Na parang Bumilog kala mo na siya, may baby. bumilog na po eh. Ganyan din ako, Tapos Tin. nandoon na lang siya sa may pusod. Nandoon May, siya. ang kapatid ko kasi may factory siya, patahian. Yung kanyang kasusyo si Ella, may malaking buko dito, hindi rin nakita sa, Ano na yan? parang ano daw yun, may tawag sila dun eh, tawag daw, Hindi naman cut.
ang, ano mo, kinatao. Ano yan? May Kinabuhi. Oo, kabuhi kung tawagin. Kabuhi daw yun. Kaya si Ma'am Che, di ba Meron din- kasi bumababa yung ano daw eh. kabuhi. Wag daw dito po akitin. Kaya ang ginawa ni Ma'am Che, sabi niya na, May talo. Tali. Tali ng pula. Ang ginagawa ko, tinatalian ko dito. Kasi isa nandito, susiksik siya. May ikot po yun. Una ikot siya, Pero kailangan talaga siya may hilot. nararamdaman Para ko. yung, di ba? Nararamdaman ko kapag gumagalaw siya. Lalo nung minsan. Ang tindi ng ano eh. Mantakin yung hawak-hawak ko. Ilang beses ko yung Ramdam naano. ko ng pag... Di ba? Ganon siya ng Ramdam ko ganon. Lalo na kasi payat ako, ramdam ko eh. Tapos ang sama, umano siya, nakahawak ko na eh. Mm. Umiwalay siya, gumanong pa Minsan siya. nililot ko yan din. Naglalagay ako ng ano eh. Wala siya dito. Pag anong nandito na naman siya. Minsan nandito siya. Umiikot lang po talaga. Umiikot siya. Ulo po niya, walang masakit. Sure kaya. So, akin na po yung kamay na. Braso. Dito po kayo. Ay, sorry po. Sorry Okay lang po. po. Yan ang payat ng kamay ko. Sana all payat. Ano man Ayoko. sa edad mo yan, te? Lahat. Sakit ang kamay. Masakit na masakit po na. Kaya kasi Ang boy ang kapatid ko na ang kapatid ko hindi talaga palitan na naman ako. Papacheck up na naman ako niya. swerte nga, may mga kapit kayo. Hindi ka ba Walang malad din yung wala. namatay na nga. Nakakalungkot pag meron namamatay. Kaya ayaw ko ngayon. Ang sakit. Nalulungkot ako para kay mami ko. Lalo na mag-November 1 na naman. Ganyan po kayo. Sa dito lang po kayo sa Sa malapit papunta Molino kami. ano. Sa silang Ang ganda naman gagagamot, no? Ang grabe, no? Marami hindi naniniwala nagagamot ako. Oo nga. Pero pag yung nagamot na sila, sabi, kayo po yung gagamot ako. Damos yan. Kasi nagsabi sa inyo, taga-Imus pa sila, taga-Cavite. Kasi nagpahilot daw yung partidos nila dito. Yung iba, lumaylay yun dito. Nag-ibalay. Ang galing ng mga Nazareno yan. May malay ko maghilot ng ganyan. Kaso, dasal lang po. Dinadasal ko po sa mga Nazareno yan. Napagalingin sila. Maganda nga yun. Yung manghilot na may kasama dito sa... Dasal lang po talaga po ang ano ko. Yung po ang panghilot ko, dasal. Sa mga Nazareno. Sabi ko nga pag tuwing gabi natutulog, Lord, kung bigyan mo naman ako ng sakit, huwag naman yung malala. Kung kaya ko naman. Nangingi ka pa talaga, hindi mo na lang sinabing tanggal. Hindi lahat naman tayo mayroon eh. Kaya sabi ko kung bibigyan mo ako ng sakit, huwag naman yung malala, yung kaya ko. Ako hindi. Sabi ko yung malala na paresahan Ako namin. nga, di po ba, nagbe-maintenance. Tinanggal ko po lahat. Sa kanya lang po, lagi ako Ano nag- maintenance mo? Madami po yun, nasa walo. Ano, ganyan din ako. Tapos tinanggal ko, mamahal po eh. Ano yung ano ko dyan? Dasal lang po talaga. Bahala na po siya. lang talaga. Siya lang po nag-ano sa akin. Minsan may baby ako nilot oh. Pag ganun ko, maharang yung kamay ko, pila yung bata. Baby pa yun. Ay, Diyos ko. 3 months. Ay, pilay po to. Ang hisikan ko. Doon sa bata. Yan po, ganyan lang. Okay na po. Wow, maganda na. Parang sasayaw na siya. Magandang gabi po. Brad Louie, Tapulaw, Cardenas, magandang gabi po. Sis Jenaline Miranda, magandang gabi po sa inyo. Maganda kong sis. Ubo niyo pa. May ubo pa kayo, di ba? O, ibo ko po. Di ba nahilot mo na ako sa likod? Sa lamuna. Sa lalamunan pa po. Kasi, kailangan ko pong inaano to sa Ngayon, Tapos na yung lahat, maganda na yung mood nyo ngayon. Tingnan mo yung mukha niya. Pa-check up kami, kanina. din kasama to. Dami sakit yung bagang ko, yung gilagid. Kasi di ba may mga ano ako dito, sabi ng doktor, nag-alala siya sa akin. Pa-check up ko, pa-check up ko. Kasi may ano ako dito, kulani. Sabi ko, Dok, ano ba itong kulani ko? Sabi, hindi yan kulani, ugat yan. Kasi yung gums mo, natutulak ng ngipin mo, kaya magtigas na. Yung mga ugat. Sabi niya, huwag ka mag-alala na eh. Sabi ko, Dok, natatakot ako, baka mamaya. Sabi ng kapit ko, bahay ko, baka mamaya yan, anong tawag yan. Sabi, hindi yan ay. Marami pa nahilot dito. May iba nga sa puso. May mga butas yung iba. Yung 3 taon na yun eh. Malaki din. 3 tao, may mga tama sa dibdib. Yung iba, hindi na makahinga. Pero pagdala po dito,
dasal lang po talaga, dinadasal ko lang po. Sawa naman Magaling siya. talaga ang mahal na sarili. Kaya nga sabi ko, pag okay na sila, tumingin sa doktor, okay na daw po, wala nang ano, papasalamat kagad ako sa kanya na napagaling na po yung tao. Ito tuwing gabi yan, matulog ako sa Pinas. Dito. Nasa rin, dinadasalan ko yan. Lagi nila dasal lang. Meron pala kayo. Ha? O, lalamuna na lang po. O, lapit pa kayo pa dito. Kung matuwa ako sa iyo. Uy, matuwa daw! Pasoy talaga ako. Mhm. Okay, mataas po. Yan. Taas nyo noo. No ba to? Noo kagad? Di ba pwedeng leg muna? Parang ako lang minsan. Diba? Mali-mali. Matanda na ako. Ako po bata pa, pero Bata mali-mali ka na. pa, mali-mali ka na. Ang sakit ko na. Mamaya, panty, hindi na alam kung saan nakalagay. Minsan talaga wala akong panty pag malabas. Wala pati panty. Dati ako, lumabas ako, wala pa akong bra. Ay, okay bumalog-alog lang yan. na ko po, Diyos mayo, balik ka agad ako, yan, yang uso ako. na ngayon yan. Diba? Ako sa tagal lang ako ng bra pag nasa bahay. Diba? Open lahat talaga. Hmm? Ang sarap sa piling. Diba? Ngayon lang hindi ako makatanggal Hindi ng ako panty. sanay na wala akong bra eh. Ay, Pero ano yan, pinagbabawal delikado yan. Kasi hindi daw nakakahinga yung dungdung. Diba? Dungdong? Dungdong ka dyan. May padungdong ka pa na Kaya hindi daw nalaman. pahinga yun. Parang pag wala akong bra, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Eh. Oo, diba? Wala kang iisip. Okay pa po ba kayo? Tingnan ko po yung sa may dibdib lang. Sa mga barado. Sa maganda na yung mukha nyo. Wala nang iniisip pa. Kaya nga kaya Mahilig kasi itong mag-isip. Ako nga, hindi ko iniisip eh. Bahala yung yung trabaho, yung problema mag-isip sa akin. Ay, bahala na si Jesus. Lagi ko na gano'n. Siya na bahala sa akin. Ano yung tugay sa akin na sa minsan kinakausap ko na ng sarili ko. Ka pa ba? Ayos ka pa? Hindi ba? Nasagot naman okay dati. Masama yan. Ayan. Mental hospital. Mental ka na pala. Wala nang kumukurok-krok. wala na. Krok-krok-krok-krok. Crack na lang. Crack na. Oo. Ano Kaya din. huwag kayong mag-iisip. Kahit meron pang bukol, ulan yung may bukol dyan talagang. Huwag isipin may bukol kayo, Pero magdasal pag kayo. sa anak ko talaga, pag once sa anak ko niya, nag-iisip na ako niya. Pero pag sa sarili ko, bahala. Diba? Mamatay ka, mamatay. May ganun ka, ganun. Yan po. Ano na to? Okay po yung paghinga niya. Yung hinga ko, admin mo ng problema. Dito. Tinatanong nga nila ako. Bilog. Wala naman na. Wala na. Tinatanong Ano, ako may nito. pasa ako? Naku. Kinagot ko. Kinagot ng bampuan. Wala sa Magandang. Hi po, Sis Ligaya. Sis Ligaya. Munoz Barison, Dalyesa. Sa tapat po namin yan, masarap po yung mga pagkain po dyan. Diyan po kayo po umorder, diyan po kayo bumilis. Kay Sis Ligaya Munoz Wala yan? Barison, Belyesa. Kada gabi po. Ganyan yan mo lang. Huwag mo nang ulitin, lalong lalaki yung pasaan yun. Eh, yung itim niyan. Hindi ko alam sa Baka kinagot ni Marvin yan. Eh! Wow, Dito na. ang tindi naman kumagat dito talaga sa binti. Dito ba dito na lang daw siya? Ang kulit talaga, no? Maano yan? Sabi ko din, Kayo samahan mo maligo, ako. ah? Hindi, naligo ako kanina. Kayo maligo bukas. Bala ko na talaga, sabi ko, ang pahilot ako. Sinabi ko din. Maginhawa na. Dapat nakaraan ko pa kayo nilit eh. Yan nga. Isip ko Takot marami na pa ang ako. gagawin. Hindi mo ba napapansin na takot ako? Sabi ko siguro nang daan ni Admin ayaw ko kasi takot ako. Pag kasi matatakot, subukan mo. Kaya nakaraan talaga, kailangan hilutin na kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, balikan nyo ako. Kailangan ko kayo hilutin. Ninervous ako dating ako pag nahawakan kay Admin yung anak ko dyan. Kung kasi ko, ito anak si ko. takot eh. Eh, marami po akong nihilot pag meron po na nababasa sa mga mukha nila. Kailangan, kung ano yung sinabi ko, kailangan yun din sasabihin ng doktor. Kaya sabi ko, kung tayo sa doktor, tingnan natin yung sabihin kung pareha sa akin. Ang sabi nila, kung ano sinabi ng doktor, yun yung sinabi ko.
Kasi Tama. sabi ko, Dok, wala talaga ako ano sa katawan. Wala nga, Nay. Clear nga lahat. Tuwan-tuwa nga ako kasi ang ganda ng laboratory. Wow. Parang may naramdaman ako, Dok, pwede ba magpa-ultrasound? Wala ka nga, Nay. Pinipilit Wala ako. na. Sabi niya, sige, magpa-ultrasound ka. Sabi niya sa akin. Basta tuloy nila yung maligam-gam na tubig. Oh, maligam-gam. Sabi nga ng ate ko, kainom mo ng maligam-gam. Lahat ng taba mo natutunaw sa maligam-gam. Swerte nga ninyo, hindi kayo tabain. Kami itong hirap na hirap magpapayat eh. Huwag ka lang, Ang sama-sama lang. gusto ko talaga magkalamay-lamay. Ako yung gusto ko Damit ganito lang lang. yan. Gusto ko. Ganito lang ang gusto ko. Ako, wala na akong magagawa eh. Pero nung dalaga ako din, sabi ko sa iyo, tapos yung baywang ko, 24. Ah, Grabe. Wow. Mga Dati 24 ako. Ang kaso, ano na nangyari ngayon? Napasma. Pero bagay naman sa inyo. Tabako. Kailangan ko magpapayat kasi po pero mahirap. gusto ko talaga Totoo. magpakuko. Magpakuko. Ang ganda nga ng kuko. Ako Titigas ganyan yung ang kuko kuko. Ay, dinidikit po yan. Hindi, tunay. Ay, Tunay. Kaya pag nakaaway ko, kawawa. Hoy! Sa akin Pusa meron lang. din, oh. Wow, ang ganda rin. Oh. yung anak ko hanggang dyan, pero pangarap ko yan na hanggang dito lang talaga. Maganda kasi may haba rin. Pero baka magputol ako kasi ang dami kong babying hinihilot. Hindi Huwag maganda. naman masyado din. Pero minsan yung sobrang haba ba, affect nails ba yun? Yung iba. Yung sa'yo fake pa? nails. Sa akin wala. Yung iba yung Tunay sobrang lahat to. tulis. Sobrang- Kasi Pinagpala baka ako sa makikita mo matitigas. naman Matitigas yun. Ilagyan mo ng bawang. Hindi, te. Kukurda sa bawang. Nagiging adobo. Wow! Nice ka. Igaganyan mo lang sa bawang. Oh. Hindi ba? Wala na ha. Wala nang ano ha. Masaya na kayo ha. Ako Wala. talaga maglalagay ako admin. Para Ala! gumaling ako. Ah, hindi. Sabi kasi niyo wala nang bayad po. Ah, hindi. Para... Yan, mayroon na po kayong saging. Hindi po. Okay na po to. Okay na Ito po, lang yan ako. admin. Yaman mo na ako, admin. 1,000,000 ha? Oh, Oh, grabe siya. Kayo na mayaman. Uy, magaling na yung kanyang binti. Balakang niya. sasayaw ko na yun. Oh, sumasayaw na siya. Lagot tayo. Chalala, chalulu. Akala ko grrr. Wala ka ng grrr. Grrr, grrr. Wala nga grrr. Ayan. Tiga, admin. Kayo pa ba? Basta punta lang po kayo dito kapag may masakit po Alam mo, sa admin, inyo. nung kuha tayo ng grocery yan, hiya ako noon. Ba't nga kayo ngayon? Kasi dalawa. Si Okay talaga, mapasama ako talaga kay Okay. Mahawa talaga ako kay Okay. Di ba ayaw ko nga sabihin mo, Iwa, kunin mo na. Kasi nagingi kami ng stop. Binigyan kami ng isang kuwan. Yun pala eh. Hindi Sorry na natin pala. to ng ano. Hindi na natin tidapan. Tago na lang natin to. Ang importante yung Ayan stop po. na may pagkain. Kasi masarap pala yung manok niya. Ito ngayon. Manok? Manok sa inyo? Oo, ang sarap. Sa akin, giniling. Hindi, iba pa yung giniling. Ano? Naghingi lang kami ng stop, namimigay siya ng stop. Pagbigay ng form, may stop pa rin para sa pagkain. Bakit yun? Nakita yung giniling? Binigyan kami ng binigyan pag-upo pa lang to, di ba? O, saan kayo kumuha ng manok? Saan banda? Naghingi kami ng stop, may kasamang form. Di ba, ano ka doon, may form na agad. Tapos may number. Tapos sabi niya, nagtanong-tanong kami, saan ba nakakuha ng stop para dyan sa manok 24, 24, yung pala chicken, yun. 24 chicken nakalagay. Ayaw mamigay ng stop. Marami nagreklamo sa akin, admin. Ayaw mamigay ng stop. Sabi ko, dapat ibigay na, yun po ba yung para sa chicken? Oo. Ngayon, ang ginawa ng babae, kung sino yung kakilala, yun ang binibigyan. Ang sabi ko, dapat yung nakapila, yun ang bigyan. Hindi kami bibigyan. Tapos sabi niya, may form na kayo. Sabi niya, okay, wala pa. Kinuha namin ang form para bigyan kami ng stop. Kami may form, dapat yun. Ibigay Kasama nila. pala dapat yun. Kasama, dapat kung nagpi-fill up, doon nakalagay po yung ticket. Na yung stub na yun. Oo. Para pagkatapos yung mag-fill up, bigay kagad yung stub. Oo, yun. Kaya Hindi marami kami- po nagko-complain. Oo, sabi ko, nahiya ako. Yung pala yung manok pala yun. Manok yun. Hindi ko pa alam. Nakalagay doon, 24 chicken, nakalagay. Ibinaliwala ko na lang Masarap. po. Di ba? Oo. Masarap na yung Tapos chicken sabi na ni, yun. okay, kunin ko yung sa akin. Ang sayang, kunin mo na kasi, kunin mo na. Sabi ko, ibigay ko na. Ngayon, naiya tuloy po ako. Binigyan niyo pa sa akin. Hindi ko naman ano yun eh. Naiya ko sa ibigay ko to kay admin pandagdag. Kasi kahit paano, di ba? Isa may pupunta sa iba, di kay admin na lang. Bala kay kung ano sasabihin yung basta na kay admin. Sasaway talaga kayo. Naulan na. Sabi, ha? Naulan? Bawal kayo maulanan po ah. Tapos na, uwi na kami. Nasa yung payong nyo? Wala kami payong. Ayan dyan po, may Saka madali. pang-payong. May payong ba tayo? Maambon na? Dito, kay Bilyar. Ako na? Maambon na? Loka to, kala ko talaga umaambon. Yan tayo eh, naisama ko. Ay, ingat po kayo, salamat po doon sa bigyan niyo po. Ingat po kayo ah. Ay, maganda na.
Sabi sa inyo, okay mga tao eh. Okay po, okay po. Bye-bye po, okay po. Bye-bye. Magandang gabi po ulit. Pasensya na po ha. Hinilit ko po kasi si Sis RC. Marami po kasi nararamdaman. At least ngayon, wala na po. Takot kasi po siya magpilot. So, first time lang po niya pong nakaranas na hilutin yung buong katawan niya. Ang kagandahan po doon, naalis po pati yun sa kanyang balakang. So, makakalakad na siya ng okay, maganda. At maliwalas na po yung kanyang mukha. So, ayan po. Basta po, ang masasabi ko lang po, mag-ingat po. Kung may mga sakit po kayo, lalo na sa balakang, pwede po kayo pumunta dito, libre po, at wala pong bayad paglagayan. Kung may lagnat po mga anak po ninyo, pwede po kayo pumunta dito, wala pong bayad dyan. Kasi iba-ibang tao naman po yung hinihilit ko po dito. Tandaan niyo po, hindi ko po, once na pumunta sila, hilot po kaagad. Ganon po ako, ha? Basta, nahiya lang po ako minsan, may mga nagdadala po talaga ng pagkain. Mahihain talaga po ako. Pero wala pong magawa, talaga po inaano po nila. So, ayun po. Basta masabi ko lang po, tuloy lang po magdasal po sa ating mahal na Nazareno. Dahil, malaking tulong po siya po sa ating lahat. Kita nyo naman, nakakagamot po siya po ng maraming tao. So, salamat pa rin po sa kanya po talaga sa mga tulong po niya po sa akin. Yun lang po ang tanging daan na makatulong po ako sa mga tao po na may sakit. So, basta pray lang po tayo. Hindi po tayo mag-pray kapag tayo po ay na-disgrasya na. Kung mayroon ng malang sakit tsaka nag-pray, ngayon pa lang po, kayo po ay mag-pray po na mag-pray. Malaking ano po yan sa inyo. Ngayon, kung may ugali po yung mga asawa po ninyo, ipag-pray nyo po ng taimtim sa ating mahal na Nazareno, babaguhin po niya po ang inyong mga asawa. So, yun lang po. Maraming salamat po sa mga nanood po ngayon po. Salamat po sa mga, ayan po, may Sis Jeneline, sa inyo po lahat. So, mag-ingat po ang lahat po. Sana po, pray ko po na lagi po tayo po okay sa araw-araw, sa bawat minuto, segundo ng buhay po natin. Magmahalan po tayo po lahat kasama ng ating mga pamilya. So, yun lang po. Maraming salamat po. Bye-bye po sa inyo. Ingat po ha. Alam niyo naman, malaking mahina ang ating mga net.